po ngayon ang News TV Quick Response Team sa Parañaque kung saan nagkaroon po ng pagsabog kanina sa tindahan ng LPG tanks dito po sa San Antonio Shopping Center o mas kilala bilang Bernabe Market para po dito sa mga taga Parañaque. Ang nangyari ng pagsabog ay nasa likuran ko kung makikita niyo across the street, tawid doon ng kalsada ito, yan pong establishmentong yan na nagkaroon ng pagsabog kanina. At dahil nga ho dyan ay nagkaroon ho ng malaking apoy at naapektuhan ho ang supply ng kuryente dito po sa Barangay San Antonio. Dahil sabi ho ng mga nakausap natin, yun daw hong apoy ay umabot hanggang dyan sa tuktok nitong napakataas na posting ito ng Meralco. Siyempre na-damage ho yung ilang mga katabing pwesto dyan po sa bahagi ito ng Bernabe Market. At para lang mo makita natin kung gaano ho kalakas yung naging pagsabog, ay pati ho yung mga establishmento sa tapat. So, ibig sabihin tawid kalsada pa ho, naapektuhan ho ito. Ito nga ho, makikita natin, ito yung mga nabasag na salamin, ito yung isang computer shop. Sa lakas ho ng pagsabog, nabasag ho yan, dahil parang siyempre nagkaroon po ng mga pagyanig, Pero ito ho, tawid na, nasa kabilang side na ho ito, Bukod ho dyan, makikita din ho natin dito yung ilan sa mga nabasag na salamin. Dito naman sa isang parang dental clinic ho ito. Ito makikita natin, ayan, Ito, hindi pa bumibigay ito, pero anytime pwede nang bumagsak yan. Ito ho, yung pang mga nabasag na salamin, nilagyan na lamang ho ng mga karton at tape, masking tape para hindi ho tumuloy sa pagbigay itong mga nabasag na salamin. So, ganun ho kalakas yung naging impact ng pagsabog dahil nga pati yung mga nasa tabi ay talaga hong nabasag yung mga salamin. Actually, may mga na-damage din yung mga sasakyan dito sa babaho nitong aking kinalalagyan. Nasa ikalawang palapag ho tayo ditong isang katapat na building, ditong sumabog na tindahan ng LPG tanks dito po sa Bernabe Market sa Parañaque. Samantala, grabeng pinsala po ang idinulot ng pagsabog sa tindahan ng mga LPG tanks at pamilihang ito dito sa Parañaque. Ilan din po ang nasugatan at may live report si Jamie Santos. Jamie? Sana malinaw ngawang malakas na pagsabog sa San Antonio Wet Market dito nga sa Parañaque City. Alas 8:30 raw ng umaga, nang biglang may sumabog sa isang LPG retail store na nakapwesto sa basura ng shopping center. Sa cellphone video na nakuha ng GMA News, kitang-kitang paglagabgab at paglamon ng apoy sa tindahan. Ang mga bumbero di magkamayaw sa pag-apula ng apoy. Ang mga tao sa paligid nagtatakbuhan sa takot. Lumalabas siya ng investigasyon ng Parañaque Fire Department na may nagpakumpuni ng kalan sa LPG retail store. Nagtamo ng minor injury ang nagkumpuni ng kalan habang mabilis na nakatakbo ang nagpakumpuni palabas ng tindahan. Pagbibenta at pagre-refill ang bawang permit ng tindahan ng LPG. Kaya mali na nagpakumpuni ito ng kalan. Kaya daw pag napatunayan ng lokal na pamahalaan sa Parañaque na may pananagutan ng nasabing LPG retail store, i-revoke daw nila ang permit ito. Maraming salamat, Jamie Santos. Samantala, sa oras ito makakausap natin si Ms. Maylin Obed. Siya po ang Building Administrator ng San Antonio Shopping Center o mas kilala bilang Bernabe Market. Magandang hapon po, Ma'am Obed. Good afternoon po. Okay, so kayo po, nagkaroon mo ba ng sariling investigasyon yung Parañaque City Hall? Opo, pero sa ngayon po, may sinihintay namin ng official na statement na manggagaling sa fire. Kasi po sila po yung talagang right after yung unang pagputok, andyan na po sila kaagad. Okay, opo. Doon paano ho yan sa mga na-damage na iba, Paano ho ang magiging pananagutan ng may-ari ng tindahan na LPG? Tutulungan po namin yung aming mga tenant na magsimula ulit, pero hindi naman pwedeng i-spare namin kung sino ang responsable. Kung may pagkukulang sila, pananagutan po nila yun. Okay. Opo. Sinasabi po na ito po ay tindahan ng LPG, parang refilling station, gano'n, Pero sinasabi ko na naging dahilan niya, may kinukumpunihong kalan. Hindi po siya refilling station, ma'am. Isa po siyang retail. So, dapat sa kanila, pick up or delivery na. Apparently, may bumili kanina, dala-dala yung kanyang kalan. Bago bumili, ipinatest yung kalan. Bawal yon. Nung tinest yung kalan, may leak pala yon. So, pag on ng kalan, doon nag-spark yung unang putok. At so doon sa permit niya, hindi niya ho dapat gawin yung ganong klase? Hindi po, kasi po ang permit niya, retail only. So, nakausap niyo na ho yung may-ari ng tindahan? Nakausap ko na po yung may-ari. Inuuna lang po niya yung boy nila na nasa ospital po. Although,
very minor, first degree burn po, pero inuna po nila yon at makikipag-ugnayan po sila sa amin So tomorrow. kung sakasakali po, ano yung magiging pananagutan at magiging may parusa ba dyan sa nangyaring ito? Kung ano po yung sinasaad sa batas, yun lang po yung aming gagawin. Oo, pwede hong makansela yung kanyang business permit dahil sa nangyaring ito. Actually, tinanong ko rin po ang fire kanina, pag may nilabag po sila, makakansela po. Oo, pero naka-apekto rin ho ito sa supply ng kuryente at least dito ho sa Barangay San Antonio. Buong Barangay San Antonio, hindi lang ho kuryente, pati ho cable, telepono, lahat po. Kasi kung makikita nyo, ito yung main line going inside the subdivision. Okay. Including Parañaque City Hall, walang kuryente kanina. Ano ho ang commitment sa inyo? Kailan ho may babalik yung supply ng kuryente, yung cable, yung First telepono? 3 hours, nakapagbalik na sila. Ongoing pa po daw ang repair. Hindi raw po titigil ang Meralco hanggang hindi nila natatapos. Kumusta naman ho ang operasyon ng Bernabe Market? Ang palengke po sa ngayon, tuloy-tuloy lang sila. Pero lahat po na-trauma sa nangyari po kanina. So ano ho, ito ho, paano ho itong tindahan na ito? Anong gagawin natin after ho nung mangyari ito? Ito ho ba'y papayagan makapag-operate hanggang hindi natatapos yung investigasyon? Paano po? Palagay ko po maghihintay na lang kami ng advice po kung ano po yung tamang proseso. Okay. Maraming salamat. Si Ms. Mylene Obed po, siya po ang building administrator ng San Antonio Shopping Center o itong Bernabe Market. Maraming salamat, ma'am. At sa oras ito, makakausap naman natin si Superintendent Manuel. Siya po ang City Fire Marshal ng Parañaque. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon naman, Susan. Ano ho ang resulta ng inyong initial investigation dito sa nangyaring pagsabog? Base doon sa interview namin doon sa nagtitinda, nagkaroon siya ng yung sabi ni Miss kanina na tinesting niya yung isang LPG or yung super kalan. So, yung maliit. Yung maliit. Luckily, nagkaroon na ng leak. So, at ang nangyari doon niya tinesting sa loob. Okay. Sa loob ng tindahan niya na kwan. Ang pag-testing is mali. Mali ang pag-testing. Paano mali? Mishandling yung ibig sabihin walang karanasan yung ating nagtitinda doon para i-testing kung may leak. Kasi simple lang naman ang i-testing yan eh. Kukuha ka lang naman ng sabon dyan para makita yung leak kung may singaw. Parang nagtitesting ka lang ng hangin kung may leak o ano sa mga for example yung may leak yung ating goma. Titingnan mo lang yung kung may sumisingaw na hangin. So, yung supposed to be, hindi mo dapat sindihan. Ganun ang ginawa, ganun ang kwento sa inyo? Ganun ang kwento sa amin, na sinindihan niya yung para makita kung may leak nga. Okay. So, doon nagkaroon na ng, initially kasi ang super kalan na yan, pagka binuksan mo, malakas ka agad. So, saka mo palang mapapababa yung apoy niya, kung kukontrolin mo pagka may apoy na. So yung nangyari doon, baka may leak talaga doon sa super kalan na yon. Aside from doon sa labasan niya, baka sa tangke meron na rin leak. So ito yung naging dahilan. So kaya yung ibang LPG tank sumabog na rin? Nagkatama-tama kasi doon siya nag-testing sa loob ng shop. Nakatabi yung mga LPG. So yun ho isang hindi dapat gagawin ng mga ganitong mga LPG sa store. Siguro yung ating yung nagtitinda niya, walang kaalaman kung paano i-handle yung mga ganyang kadelikadong gamit. Ano ba, bilang marami hong mga ganyan tindahan, yung delivery and pick up ng mga LPG tank na ganyan, ano ang dapat natin ibigay na paalala doon sa consumer, doon sa mga bumibili at doon sa mga nagbebenta? Unang-una yung safety ng lugar. Dapat walang hindi kulob yung kanilang yung kanilang tindahan. So nakita naman natin wala naman siyang kwan. Pero doon sa opisina nila meron silang mga bakante may kwarto doon, may mga stock sila. Dapat doon. walang ganon. Dapat wala doon. At ang kanilalagyan ng kung close man siya, wala siyang dapat na ng spark. Okay. Walang saksakan doon. At dapat yung ilaw is concealed para hindi makapagano ng spark. Sabi po ng mga nakakita daw umabot daw hanggang lampas doon sa poste yung apoy. Tama ba ho yun? Sa dami po ng stock niya, kahit dalawa lang po ang masunog yan, sa laki ng laman yan, 14 kilograms po yan ng LPG, liquefy po yan so malaki yung amount yan. Aabot talaga sa ganitong, aabot pa ng mga 3-story ang
taas ng apoy na yan. Ito mga nandito na establishmento, ito yung mga nabasag ho yung mga salamin, talagang iba yung impact ng pagsabog. Kasi damay-damay na po yan eh. Once na nainitan yung ating tangke, mag-expand po yung cylinder niyan. At kung hindi naman maganda yung pagkakalagay ng safety device ng LPG, supposed to be yung mga LPG, may mga pressure, baka luma na yung mga LPG na rin. So, hindi na bumigay yung kanyang release valve o safety valve. So, kailangan talaga yung mga nagtitinda niyan is ma-check nila na tama yung kung bago pa ba yung tangke, gumagana pa ba yung safety valve, yun po yung dapat gawin ng manufacturer. And every time, dapat, I think, may certain years siya na lahat ng tangke i-hydro testing. Kasi nalalagyan ng kalawang yan, humihina yung cylinder niya. So, kailangan hydro testing mo para makita kung pwede pang lagyan ng ganong kalakas na pressure. Ano sir ang magiging pananagutan ng may-ari ng tindahan, yung mga tauhan dyan, dahil sa nangyari na ito? Meron po kasi sa civil liabilities, kailangan po nilang panagutan lahat yung mga na-damage, yung mga properties. Lalo na yung mga dito, sa malayo pa. And yung mga katabi niya na sa criminal liability, wala naman po tayong nakitang nadamay ng mga tao, yung nagtitinda lang. So siguro malaki pananagutan sa civil liability. Okay, maraming salamat po. Superintendent Manuel, siya po ang City Fire Marshal ng Parañaque.